Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Madison. Ito ay dyan sa may boundary ng Mandaluyong at Makati. At nakita nyo nga sa right side ng inyong mga screens, hindi gumagalaw yung mga sakyan. Walang traffic light dyan ha. Pero sadyang mabagal at maskip talaga ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito dahil rush hour na ngayon. So yon sa right side, yan yung galing ng Makati. Dumadaan ng Mandaluyong, papunta yan ng Quezon City at Camanava area. Samantalang nasa dulo ng inyong screen sa left side, yan naman yung galing ng Quezon City at papasok yan ng Makati at Pasay area. So dun sa southbound lane ng EDSA, walang magiging problema ang mga motorista. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Muñoz. Yun na sa left side ng inyong mga screens, yan yung galing North Avenue. At yan ay papunta dyan sa may NLEX on-ramp, pati na rin dyan sa Camanava area. Walang magiging problema ang mga motorista. Samantala na dun sa dulo ng inyong screen, sa right side, yan naman yung galing ng Camanava area, galing ng NLEX at papasok yan ng Quezon City, papunta dyan sa may North Avenue. Nagkakaroon lang ng kumpulan ng mga sakyan doon sa tapat ng isang mall dyan. July 2, 2025, Miyerkules. Tag-ulan na pero sunod-sunod ang malalaking sunog. Kaya ingat po tayo ha. Dito sa Arangkada, umulan man o umaraw. Sunod-sunod pa rin ang maiinit na issue at balitang hatid namin. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Babae patay sa pananaksak ng dating ka-live-in partner. Sa pulsa video, 4 na estudyante sugatan sa banggaan ng mga motorsiklo. Senator Risa Ontiveros sinampahan ng reklamong cyber libel ang bumaliktad na testigong si Michael Maurilio. Si Maurilio, sinabing binayaran siya ng senadora para tumistigo laban kina Quiboloy at mga Duterte. Mga OFW na may kontrata, pinayagan ng bumalik sa Israel. At Matet de Leon, bakit nga ba umiyak sa gitna ng live selling? Trabaho lang na maayos. Bakit? Sa pulsa CCTV ang banggaan ng 4 na motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Kuha ang CCTV video na ito sa Davao Bukidnon Road sa Barangay Los Amigos sa Tugbok, Davao City linggo ng hapon. Kita sa video ang magkalapit at magkakasunod na motorcycle riders. Lumagpas na sa salungat na lane ang isang rider at nang sinubukang bumalik sa lane, nagbanggaan na ang mga nakasunod na motorsiklo at sumemplang. Ang naunang rider tumabi sa daan at muntik pang mahagip ng kasalubong na kotse. Ayon sa Davao City Police, nagtamo ng minor injury ang 4 na lalaking pawang mga estudyante at may edad na 21 hanggang 23 taong gulang. After the incident, lahat po sila is nagkakaroon ng settlement na sila na yung gagasto sa mga damage na natamo ng motorcycles nila at sila na rin yung mapapa-hospital sa mga sarili nila. Payo ng mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat at sundin ang batas trapiko para iwas sa aksidente. Hernal Tocmo, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang mag-ina ng mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang pickup sa Bocod, Benguet. Sa Baguio City, isang closed van din ang nahulog sa bangin. Sa investigasyon ng Bocod Police, halos 100,000 talampakan ang lalim ng bangin na pinaghulugan ng pickup na sinasakyan ng mag-ina. Sintaas yan ng halos 100 palapag na gusali. Bukod sa mag-inang namatay, 3 kaanak nila ang sugatan kabilang ang driver. Naaresto ang driver at naharap sa kaukulang reklamo. Paliwanag niya, biglang nag-lock ang manibela kaya siya nawalan ng kontrol. Sa Baguio City naman, nahulog din sa bangin ang isang closed van na may kargang mga ukay-ukay na damit.
sugatan ng driver at pahinante. Ayon sa mga pulis, nawalan din umano ng kontrol sa sasakyan ang driver. Pinatay ang isang babae ng dati niyang ka-live-in. Ang ugat ng pamamaslang, matinding selos. Yan ang report ni FMR News Iligan correspondent Jam Nueva. Naliligo sa sariling dugo nang matagpuan ang isang babae sa pinagtatrabahuan niyang boutique shop sa Iligan City. Isang katrabaho ang nakadiskubre sa katawan ng 37 anyos na biktima mag-aalauna nitong Martes. Agad siyang humingi ng tulong sa barangay para mag-report sa mga pulis. Agad ding nahuli ang sospek na kinilalang dating ka-live-in partner ng biktima. Pumunta sila doon sa bahay and his son informed them that may nakita daw na dugo doon sa shorts ng kanyang father. So isa yun sa mga evidence natin. Ayon sa katrabaho ng biktima, matagal nang hiwalay ang dalawa. Pero hindi raw matanggap ng sospek na meron ng ibang kasama ang biktima. Napag-alaman ng pulisya na matagal nang pinaplano ng sospek ang pagpatay, hindi lang sa biktima, kundi pati sa bagong karelasyon nito. Bana na ma'am, nakadrugs gabi tulog sila. Tapos nagbuntag siya, walay tulog-tulog. Pag diyang walay tulog nila, di do lang kanimbanan, di do sa sakwan, nihanyo, ni amo. Ulab siya og pusil sa kuan. Ako wala mo ko'y pusil. May kuan ako, pinuti rin siya. Kanan lang kong laman. Ako, dili po na ko di po laman. Kaya kung makita mo ka, kinsa may mong kanan, ang lalaki mo yung patyon. Dahil sa kanya, iniiwanan kasi yung anak niya dahil sa bisyo niya. Ano po yung vision niya? Yabu. Tagalan niya yung ginawa niya Ngayon ko lang nalaman ng ganito ba. Tapos, nalaman ko na mama sa lalaki. Mahaharap sa reklamong murder ang sospek. Jam Nueva o maarangkada sa pagbabalita. Natagpo ang patay ang isang taxi driver sa isang bakanteng lote sa Lapu-Lapu City. Hinala ng mga pulis, hinold up ang biktima. May umaarangkadang balita sa FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Wala ng buhay ang isang taxi driver nang matagpuan sa isang bakanteng lote sa barangay Punta Engaño sa Lapu-Lapu City kaninang umaga. Kinilala ang biktimang si Johnny Burdas, residente rin ng Lapu-Lapu City. Base sa inisyal na investigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office, posibleng hinold up ang biktima dahil nawala ang cellphone ng biktima, pati na rin ang pitaka at ang kanyang kita. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril kaninang madaling araw. Binabaktak na ngayon ng mga otoridad ang ruta ng driver kung saan siya nanggaling at kung sino ang huling pasahero bago namatay. Patuloy pang investigasyon ng mga pulis, gayon din ang pangangalap ng CCTV footage upang makilala ang salarin. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nauwi sa pamamaril ang away ng dalawang magkakaanak dahil sa pwesto sa palengke sa Katarman, Northern Samar. Habang sa bayan ng Bobon, sugatan ng isang lolo matapos barilin ng lalaking sinita niya na nangunguha ng niyog. Yan ang report ni Ryan Paraboles. Duguan ng tuhod at hirap maglakad ang 67 years old na si Noli sa Bobon, Northern Samar. Binaril siya ng nakaalitan niyang 69 years old na si Alias Rod. Base sa investigasyon, pumasok si Rod sa taniman ni Noli at walang paalam na nanguha ng niyog. Nalaman niya ni Noli, kumuha siya ng itak at sinita ang sospek na nagkataong may dalang baril. Nang magkainitan sila, nag-warning shot si Rod. Pero hindi nagpatinag ang may-ari ng taniman. Dito na binaril ni Rod si Noli. Dinala sa ospital ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling. Naaresto naman si Rod na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Sa Katarman, Northern Samar, inaresto ng mga pulis ang isang lalaki na sangkot umano sa pamamaril ng kanyang sariling kaanak. Sa investigasyon, nagtalo ang dalawa dahil sa alitan ng pwesto sa palengke. Nagkainitan hanggang sa binaril ng sospek ang biktima sa kamay at likod. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Naaresto naman agad ang sospek ng mga rumoronda noong sundalo at pulis. Mahaharap siya sa reklamong frustrated murder. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita.
Sumiklab ang sunog sa Barangay 439, Sampaloc, Maynila, kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 200 pamilya ang apektado sa sunog na tumupok sa may 70 bahay. Pasada 12 ng madaling araw kanina. Mag-aalas 6 na ng umaga nang naideklara itong fire out. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang inaalam ang pinagmulan ng apoy. Patay ang 2 batang lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Pampanga River. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Magkasunod na nalunod ang 2 bata sa Pampanga River sa Barangay San Vicente sa kasagsagan ng 3 araw na selebrasyon ng kapistahan ni Apong Iro sa Apalit, Pampanga nitong weekend. Pasado 2:00 ng hapon nitong June 29, natagpuan ang bangkay ng 11 taong gulang na si Rainier mula sa Sitio Piarap. Nitong June 30, bandang 6:20 ng hapon naman, natagpuan ang bangkay ng 12 taong gulang na si Christian mula sa Sitio Balite. Agad siyang dinala sa Ascom Medical Center. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na ma-revive siya, binawian din siya ng buhay. Ayon sa PNP, walang nakitang indikasyon ng foul play sa parehong insidente at ang mga sanhi ng pagkamatay ay itinuturing na aksidenteng pagkalunod. Tinanong din po natin ang kanilang pamilya kung may doubt po sila kung kailangan pong ipa-autopsy. Sabi naman po nila very obvious naman po dahil wala naman pong nakita na kahit anuman pong mancha sa katawan o sa anumang parte ng katawan po ng bata. Paalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan ng paliligo sa ilog, lalo na kung nakainom. Mahalaga din umanong bantayan ng mga bata kapag sila ay naliligo sa ilog man o dagat. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Justice na ipagpatuloy ang malalimang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. 34 na sabungero ang naiulat na nawawala. Sinasabing dinukot, pinatay at inilibing umano ang mga biktima sa Taal Lake. Ayon sa mga paunang investigasyon, malaki at maimpluwensya ang mastermind sa kaso. Kaya puspusan na ang Justice Department sa paghahanap ng mga saksi at ebidensya. Tiwala ang Malacanang na makakamit ng mga biktima ang hustisya. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Naghain na ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Senator Risa Ontiveros para matukoy ang mga nasa likod ng viral video ni Michael Morillo. Si Morillo ang bumaliktad na testigo laban kina Pastor Apollo Kibuloy, Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ontiveros, naghain sila ng reklamo laban sa 12 tao, kabilang na ang mga vlogger na nagpakalat ng video. Laman ng viral video ang pagbaliktad ni Morillo na nagsabing binayaran siya ng senadora para tumestigo laban kana Kibuloy at mag-amang Duterte. Cyber libel ang inihaing reklamo ng senadora pero maghahain din umano sila ng criminal complaints sa mga susunod na araw. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng 20 bigas meron na programa dyan sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Maaga pa lang ay pinilahan na ito ng target na beneficiaries gaya ng mga senior citizen, PWD, 4Ps, beneficiaries at solo parents. Mismong ang Pangulo pa ang nag-abot ng bigas. Ayon sa Agriculture Department, nasa 5,000 sako ng bigas na binili sa local farmers ang inilaan para sa pag-roll out ng programa sa Bacoor. Sa ngayon, pinaplansya na ng pamahalaan ang pagpapalawig pa ng programa sa ibang lugar at mapalawak ang pamamahagi nito sa iba pang sektor, kabilang na ang mga magsasaka. Planong simulan ng Department of Agriculture ang pagbili ng mais sa mga magsasaka simula sa susunod na taon. Kaugnay nito humiling ang DA ng hanggang 1 bilyong pisong pondo para masimulan ang programa. May report si Kat Kahukop. Balak na ng Department of Agriculture na bumili ng mais sa mga magsasaka sa ilalim ng National Food Authority o NFA.
Ito ay para maitaguyod ang mais na alternatibo sa bigas bilang pangunahing pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pangunahin silang nakatuon sa pagbili ng white corn habang kaunti lamang ang yellow corn. Aniya, ang white corn kasi ay ginagawang corn grits na maaaring pamalit o alternatibo sa bigas. Dagdag pa ng kalihim na maraming lugar sa Pilipinas ang kumukonsumo ng corn grits o kilala bilang bigas mais. Sabi ni Secretary Chu Laurel, na isumite na nila ang kahilingan para sa kailangang pondo sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Samantala, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na pagbili ng mais sa mga magsasaka ay isasagawa muna bilang pilot rollout sa mga piling lugar dahil matagal-tagal na ring hindi ito ginagawa ng ahensya. Mandato ng NFA na panatilihin ang sapat na supply ng bigas sa bansa, alinsunod sa Rice Tarification Law na dapat ay manggaling lamang sa mga lokal na magsasaka. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, 13 seafarers nasagip makalipas ang 3 buwang pagkakastranded sa laot. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. May 58 party list representatives na papasok sa 20th Congress ang nagpahayag ng suporta sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, may 63 pwestong nakalaan para sa mga party list representatives. 58 rito ang plano umanong sumali sa Party List Coalition Foundation Incorporated o PCFI bilang suporta kay Romualdez. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader Ernesto Dionisio Jr., 287 mambabatas na ang nagpahayag ng suporta kay Romualdez. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Congressman Garbin, magandang hapon po. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang hapon, Jack and Nina, sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, Congressman, nakita nga natin yung overwhelming support para kay Representative Martin Romualdez. May nakikita ba kayong talagang legit na pwede niyang makalaban sa speakership po? As of now, wala naman na lumalabas considering the fact that the biggest political parties and the party list coalition talagang sumusuporta ho, nasa likod ng ating speaker, si Speaker Martin Romualdez. And siguro accurate yung sinasabi ni Congressman Dionisio na 287 have already signed in a manifesto supporting Speaker Martin as the Speaker for the 20th Congress. So, malabo siguro may lumaban. Kung may lumaban man po, baka yung gusto maging minority po. Okay, at marami pong naipasang batas ang 19th Congress sa pamumuno nga ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayong 20th Congress, ano po ba ang magiging priority bills ng Kamara? Alam mo, maraming priority bills and kasama na rin dyan yung priority sa legislative, executive, LEDAC, yung tinatawag nating LEDAC. But particularly the bill that was filed, number one, bill number 1 is the what we call the Rice Empowerment Act. Ito yung mismo yung bill na final ni Speaker na kung saan ito yung pag-aamenda sa Rice Tarification Act and binabalik yung regulatory powers ng NFA para makapag-intervene tayo sa anuman na hoarding, profiteering at price manipulation. Okay. So Congressman, yun nga, nakikita natin sa base sa pagsasalita nyo. Kautusan ng ating okay, mukhang napuputol yata si Congressman. Yes po. Yes, Congressman nyo po. Sige, tuloy nyo po. Akala ko po naputol po kanina sinasabi nyo po.
Yung Rice Industry and Consumer Empowerment Act na ito yung number 1 sa bill na i-file on June 30, noon of June 30. And ang principal author nito mismo ang ating Speaker Martin Romualdez. And we want to underscore na ito ay pag-amenda sa rice tarification law upang masugpo natin yung hoarding, yung profiteering and price manipulation, thereby restoring the regulatory powers ng NFA para mag-intervene doon sa nasabi nating mga krimen. And as you know, ang bigas ay main staple ng ating mga kababayang Pilipino. Opo. And this is really reflects on the singular focus ng daily struggle ng ating mga kababayang Pilipino para makapag-afford ng murang bilihin na bigas. So, yan ang siguro isa sa pinaka-prioridad ng pagbukas ng 20th Congress. Well, a follow-up question po tungkol dito. Can you tell us ano-ano may magiging pagbabago? Kumbaga, ibabalik nyo yung power na ito sa NFA at maaari na silang directly na magbenta ng bigas directly to the public. So how do we ensure po na hindi po ito prone sa corruption naman within the NFA? Alam mo, hindi naman ito yung ang ginagawa natin dito, sabi ng bill, because I read it, I just pass upon it, ay magkakaroon ng kumbaga regulatory powers ulit yung ating NFA. Sila ng buffer stocks that should be sourced out from the local farmers. To set and enforce a floor price na kumbaga affordable sa ating mga kababayang Pilipino. This means yung ating mga farmers can sell their harvest at a fair and stable price. Nako. Congressman, may problema. Baka mobile yata. Yes, mukhang mahina ang signal. Maganda rin nga maitanong nating partners yung sustainability ng 20 pesos na bigas. Kasi nga, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabi na hanggang matapos yung term niya, yun yung plano. Diba? Ang tanong nga is, paano masusustain? Ayan. So, alamin po natin. Kaso, ang problema nawala po siya sa linya. Tatawagan po natin siya uli para po malaman kung ano yung mga plans. At iba pang mga bills na gusto nilang i-prioritize sa darating na 20th Congress. Pero base sa pagsasalita niya, partner, nakita ko more on economic reform. So kasi kung titingnan mo, ano yung umangat noong 19th Congress, which is more on accountability, di ba? Nandiyan yung TRICOM, QUADCOM, di ba? Pinasagot yung sa confidential funds, nandiyan yun sa drug war. Kumbaga, naging dun yung focus accountability ng mga... Okay, nandiyan na si Nandiyan na po. Congressman? Yes po, I'm back. Yes po. Tuloy lang po yung kanina naputol po tayo nung ina-explain nyo yung tungkol po sa rice tarification law at sa NFA po. Well, tama. Itong rice empowerment or the Rice Act, ito yung pag-amenda nga ng rice tarification by bringing in the regulatory powers of the NFA. They will, one of the mandate is to have a buffer stock upang sa panahon ng kumbaga mahina yung ani ay meron maibebenta na bigas na mura at ito ay sourced out from our local farmers. So this is one way of kumbaga complying with yung kautusan ng ating presidente na maibaba yung presyo talaga at maging affordable ito sa ating mga kababayang Filipino. Sabi nga, we cannot fight hunger without confronting the price manipulation. So, ito yung ating isa sa pinaka-importanting legislation that was filed, number 1 bill this 20th Congress. Tsaka yung nga, Congressman, di ba, nangako po ang ating Pangulo na magiging sustainable or pangmatagalan itong 20 pesos na bigas. So tingin nyo makakatulong yung 20th Congress para maisakatuparan na to hanggang matapos yung kanyang term ay nandun yung 20 pesos na bigas? Well, tama po. Iyan ang gustong isakatuparan na itong batas na ito. Sabi nga sa explanation ni Speaker dito is kapag bumagsak ang presyo ng palay at lugi ang mga magsasaka, dapat may
kakayahan ng ang NFA na bumili sa presyong makatao. Meaning, hindi lang pinoprotektahan dito yung ating mga mamimili, pati na rin yung ating mga local farmers. Kasi pag sumisirit ang presyo ng bigas sa palengke, may mandato dapat ang NFA na ibsan ang pasanin ng ating mga mamamayan. Ito yung binabalik natin yung regulatory powers ng ating NFA po. Para win-win naman po, no? Hindi yung mura nga yung bigas, lugi naman yung mga magsasaka po natin. Well, tama po kayo. The government sometimes buy high, the local produce, and they sell it low to our consumers. Okay. Congressman, ganito, sorry partner, no? Tatanong ko lang, so far sabi nyo, nakita nyo yung mga bills na inahain ngayon. Nakita nyo, ano yung magiging thrust ng 20th Congress? More on economy ba yung magiging tututukan? Kasi yung 20th Congress, nakita natin, yung mga naging highlight is yung mga TRICOM, yung mga investigation na nagpalabas ng accountability dun sa mga umabuso or nandiyan yung confidential funds, drug war. Ano nakikita nyo ang magiging thrust ng 20th Congress? Well, syempre yung pagsumpo ng inflation, matataas na presyo na kung saan talagang apektado yung ating milyong-milyong kababayan. Pangalawa, syempre nandyan din yung pagpapalakas ng ating healthcare system. And at the same time, syempre, yung pag-a-address ng ating infrastructure development. So, I think sa tingin ko dito tututok. But at the same time, we emphasize on the transparency. Because while we are pushing for curbing the inflation and at the same time pushing for a better healthcare system and more infrastructure development, talagang panawagan ng ating taong bayan ay yung transparency din. And that's why the House leadership, ang sabi nga ni Speaker, pati BICAM ng ating budget, isa publiko natin. May video upang malaman nila kung gaano sana pupunta yung pera ng gobyerno, paano yung proseso sa BICAM at walang itinatago. And that's why, aside from this Rice Industry and Consumer Empowerment or the RICE Act, nag-file din si Speaker ng Budget Modernization Bill Act. Kasama dito yung isinasa publiko yung mga proceedings, including the bicameral conference meetings that will be publicized and kumbaga televised for the public to know. Okay, and siguro panghuling tanong, ano po ang inyong inaasahan ngayong magsusona na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, I think, as I've said earlier, the focus of the Congress, yun din yung kumbaga nakikita natin na imi-mention ng ating presidente during the SONA to curb inflation, to bring more funds in order to have a better healthcare system, educational system, and at the same time, transparency and accountability to the Filipino people. Okay. Maraming salamat po. Ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Mabuhay po kayo at good luck, sir, sa 20th Congress. Salamat po at magandang hapon. Ilang linggo na lang at ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangangalahati na rin tayo sa kanyang termino. Pero ano nga ba ang gusto niyong marinig mula sa Pangulo ngayong SONA? Ano ang dapat sa tingin yung dapat pagtuunan ng pansin sa ikalawang bahagi ng kanyang termino? Pakinggan natin ang wish list ng ating mga kaarangkada sa Masasabi. Unang-una yung sahod. Sa panahon ngayon, sa taas ng bilihin, sa taas ng inflation, kailangan talaga taasan yung sahod. Para sa mga mahirap, dapat pansinin ng gobyerno yan ngayon. Tapos ibaba na yung mga bilihin kasi kagaya sa amin, mamalingke kami. Tapos kami pamalingke. Yung mga gamot, importante sa mga senior citizen. Mga bilihin at tataas. Kaya medyo medyo ibaba ng konti. Tapos yung kuryente. For me, yung number 1 tutukan niya is yung flooding. Since marami ng typhoon ngayon na papasok, diba, hanggang
December hanggang next year. So kailangan mag-focus yung government sa mga flood-prone areas natin. Para sa akin, sana naman bababa na yung bigas, bilihin, tsaka tataas na sana yung sahod. Sa mga bilihin, sana bumaba yung mga presyo kasi kahit mag-increase ng salary, ang mahal pa rin ang bilihin, hindi pa rin nagkakasya. Hindi ilalagay sa hospital arrest o bibigyan ng special treatment si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves. Ayon ito kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos payagan ng ospital na ma-discharge si Teves. Magugunita na kamakailan lang ay sumailalim sa operasyon sa kanyang appendix si Teves. Kanina, ibinalik na si Teves sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology. Dagdag pa ni Remulla, itinuturing si Teves na katulad ng ibang persons deprived of liberty o mga nakapiit. Ipauubaya ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang susunod na hakbang ng administrasyon kasunod ng pagpataw ng parusa ng China kay dating Senador Francis Tolentino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, karapatan ng China na iba ng sinuman pero hindi ito mapipigilan ng tunay na Pilipino sa pagpapahayag ng suporta sa posisyon ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Tolentino na badge of honor ang parusang ito ng China. Patunay daw ito ng matatag niyang paninindigan na ipaglaban ang pambansang interes ng Pilipinas at dangal ng sambayan ng Pilipino. Nauna nang pinagbawalan si Tolentino na pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Isinusulong ni re-elected Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez ang mas maayos na voucher program para sa mga estudyante at guro. Narito ang report ni Angela Babad. Isang panukalang batas na naglalayong irepilang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGAST-PELO at palitan nito ng mas malawak na voucher system para sa mga estudyante at guro sa private schools. Ang isinusulong ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang House Speaker ng 19th Congress. Inihain niya ang House Bill No. 4 o ang panukalang Private Basic Education Vouchers Assistance Act sa pagbubukas nitong 20th Congress. Kasama ni Romualdez bilang may akda ng panukala, sinatingog Party List Representatives Andrew Julian Romualdez at Jude Asidre. Layon din ng panukala na lumikha ng isang bagong Bureau of Private Education sa ilalim ng DepEd na mangangasiwa sa pagpapatupad ng voucher subsidies, mga programang susuporta sa mga guro at tulong para sa institutional development ng mga pribadong paaralan. Ayon kay Romualdez, hindi na akma sa panahon ang lumang EGAST-PELO. Isinusulong niya ang panukala para matiyak na walang Pilipinong mag-aaral ang mapag-iiwanan. Alinsunod na rin sa prinsipyo ng Bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, palalakasin ng panukalang ito ang suporta sa mga estudyanteng pinipiling mag-aral sa private school, lalo na sa mga lugar na siksikan o kulang sa serbisyong pang-edukasyon. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng government-issued vouchers sa mga estudyante mula sa middle income at mahihirap na pamilya para makapag-aral sa private basic education schools kapag masyado ng masikip o walang magagamit na pampublikong paaralan sa kanilang lugar. Para matiyak ang maayos na pamamahala, ang Bureau of Private Education ang magiging pangunahing opisina para sa lahat ng usapin ukol sa private basic education. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. At para mas ipaliwanag pa kung ano nga ba itong panukalang vouchers program para sa mga estudyante at guro sa private schools, makakasama natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, Ninya, at magandang hapon din po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong oras. Kung ano po ang pangunahing layunin nitong Private Basic Education Voucher Assistance Act at paano po ba ito naiiba doon sa EGASPE? Well, una sa lahat, ang layunin talaga ng Private Basic Education
Vouchers Assistance Act, no, itong panukala nating House Bill number 4, is palakasin at palawakin pa ang suporta ng gobyerno para sa pribadong basic education sa ating bansa para mas mataas sa atin ang kalidad at maging mas accessible pa ang edukasyon sa ating mga mag-aaral na mga Pilipino. Ang kaibahan dito, ang isang malaking kaibahan dito is una, para sa estudyante, hindi lang hanggang junior high school, mula kindergarten hanggang senior high school na ang coverage ng ating private education vouchers. So dati kasi ang nako-cover lang hanggang high school lang. Yes. Ngayon yung buong K to 12 continuum, mako-cover na ng vouchers. Tapos yung pangalawa, meron din tayong, hindi na lang tayo nakatuon doon sa learners voucher. Meron din tayong mga assistance tungkol sa in-service training ng mga tugro, meron ding teacher salary subsidy, meron ding institutional support at binibigyan din ng opening ng basehan sa pagbibigay ng iba pang klase ng suporta sa basic education sa mga private schools. Ito po'y nakaugat sa ating paniniwala na dapat ituring na partner ng gobyerno ayon sa principle ng complementarity na nakasad sa ating saligang batas. Yes, and Congressman, tatanong ko, paano pinipili yung mga beneficiaries dito? Paano sila mag-a-avail po nito? Well, ang ating beneficiaries, magsisimula po sa middle income families based po sa factors criteria na isa sangguni sa Philippine Statistics Authority. Yung mga estudyante rin sa galing sa mga congested public schools or yung medyo malayo po sa mga public schools. Alam niyo, malaking bagay dito, for example, sa mga parteng Cavite, yung mga kung saan meron tayong mga relocation areas, mga housing developments, malaking bagay po na merong ganitong opportunity na hindi na magsiksikan lahat sa government schools. Kasi kung isipin natin, nagiging mas nakakatipid nga ang gobyerno kung tayo tutulong na lang sa pamamagitan ng vouchers kaysa sa private schools kaysa magsimula ng bagong public school. Ano po ang batayan sa pagpipili po ninyo ng mga beneficiary? At meron po ba kayong mekanismo para matiyak na mapupunta ito sa mga tunay na nangangailangan? Well, yes, meron po yung isa-set po na criteria, una, dun sa mga beneficiaries na magkaroon talaga ng prioridad para dun sa mga underprivileged students. Tapos we'll have to consider also student performance at yung outcomes. Depende po sa performance po ng mga bata sa eskwelahan nito kasi sigurado natin na nami-maintain din yung kalidad ng edukasyon, hindi lang yung tanggap ng tanggap. Tapos meron din maliban sa quality assurance, sinisigurado din dito na magkaroon ng equitable spread across different regions. Lalong-lalo na sa mga areas kung saan medyo isolated geographically o di kaya underserved areas, pati mga conflict-affected areas. And Congressman, paano natin, ano yung mga safeguards natin? Kasi kung matatanda natin, nagkaroon din ng voucher program dati para sa mga senior high. Oo, yun nagkaroon di ba po ng parang anomalya doon pero nabawi naman yung ilang pondo doon. Ano yung gagawin ho natin na parang safeguards po para hindi maabuso? Una sa lahat, ito dito sa ating private education vouchers program, merong ilalatag na quality assurance mechanism na siguraduhin talaga na bago ka mag-qualify kasi magkakaroon ng registry of participating schools. Itong mga participating schools will be subject to certain quality assurance mechanism. Tapos ang implementation na yan ng GASPE, meron tayong ihiwalay na ang policy development at yung day-to-day operations para magkaroon ng checks and balance kung maituturing. For example, ang mag-handle ng policy guidance kung paano ginagamit ang pondo, may mekanismo, katulad yung tanong ninyo, yung criteria, yun po ay magiging saklaw na po ng Basic Education Assistance Council. Pero ang everyday operations,
ay gagampanan po ng Government Assistance and Subsidies Service na under sila ng ating pinopropose na Bureau of Private Education. So, that in itself, I think, malaking bagay po yan para masiguradong pati yung nagpapatupad may kaukulang oversight, no? Both internally and of course with the regular audit mechanisms ng gobyerno. Pag binigyan po, for example, ng ganitong voucher ang isang estudyante, kunyari nag-umpisa ng kinder, dire-diretso po ba ito or baka may posibilidad na matanggal? Ma-discontinue, di Well, ba? ang principle talaga niya natin dyan is to ensure continuity of learning. No? We make sure na as long as nandyan sa eskwelahan at pumapasa naman, promoted naman, sinisigurado natin na prioridad ang makumpleto talaga yung pag-aaral nila. Kasi baka mahirap yung paiba-iba. Oo, di ba? Paiba-iba ka ng eskwela, babalik ka sa private, as public, di ba? So at least, ayan po ang goal ninyo, dire-diretso. Ano po itong... May dagdag ko lang niya, no? Yes. Sa version na to ng ating private education vouchers program, mas pinapaigting pa natin yung criminal at legislative charges kung sakaling may mga violation yung mga private schools na nagpa-participate sa voucher program. Okay, so mas mabigat po yung parusa na ipapataw sa kanila. Yes po. Siguro nga matatakot na silang gawin yung ginawa dati, di ba? Wala naman palang estudyante, pero tumatanggap sila ng voucher. And Congressman, kanina may nabanggit partner, narinig mo yung Bureau of Private Education. Ano magiging papel po nila dito, Congressman? Doon sa nabanggit mo kanina. Ang Bureau of Public Education ay isang magiging bureau within the Department of Education, no, na siya na ang mangangasiwa sa pag-regulate at pag-supervise ng lahat po ng mga usapin tungkol sa private basic education. Kasi sa ngayon po, lahat po yun nakalampo sa nahalo po kasi functional po ang structure ngayon ng DepEd. So minsan may mga pangailangan, may mga concern, may mga usapin po na talagang specific to the private education sector. At minsan, sa kadahilan na nakakarami talaga at mas marami ang mga problema sa ating government schools, ay hindi ho nabibigyan ng kaukulang pansin ng Department of Education. Kaya minarapat natin na mag-propose itong paggawa ng isang Bureau of Private Education. At paano naman po makakatulong itong voucher program na ito sa kalidad ng pagtuturo po ng ating mga teacher? Malaking bagay, no? Kasi dati yung voucher program natin nakafocus lang talaga sa mga estudyante. Pero ngayon, meron din tayong forms of assistance para sa mga teachers. Meron tayong ating in-service training fund para sa mga teachers. Meron din mga scholarship. At mas palawakin pa natin na magkaroon ng pagkakataon na ang mga teachers sa private schools ay nakakasali din sa mga government training programs para sa mga guro. Hindi lang ho sila kumbaga na pag-iiwanan ng ating mga government school teachers. And yun nga po, binanggit nyo kanina yung safeguards natin para hindi siya maabuso kasi mas mabigat na yung penalties. Pero ang pag-usapan naman yung paano magiging pantay-pantay po yung allocation sa bansa na itong mga vouchers po na to. Well, dun sa batas po na nakadetalye po doon kung ano po yung prioritization, no, una dun sa mga disadvantage. I think it will come into play, no, in the determination of the final criteria kung saan ang pinaka-nangangailangan. Pero syempre, we will have to make it equitable as to the size of the population, as to the need, as to the socio-economic factors that we may have to consider. Alright. Naku, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag, Representative Jude Asidre. Salamat din po. Magandang hapon po. Salamat, sir. Sa aming pagbalik, turista sa Vietnam muntik ng masagasaan ng tren. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nailigtas ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang 13 seafarers na halos 3 buwang stranded sa Iloilo Strait. Yan ang report ni Ryan Paraboles.
At saka walang specifics. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang OFW ang maiiwan lalo na sa panahon ng krisis at mahirap na sitwasyon. Agad nakipagtulungan ng Department of Migrant Workers at OWA sa Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan ng Iloilo para sagipin ang 13 seafarers na stranded dahil sa isyu ng kondisyon ng kanilang barko at hindi pagbabayad sa kanilang sahod. 6 sa mga ito ang Pilipino at 7 ang Indian. Sabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, minomonitor na ng Pangulo ang sitwasyon ng mga nasabing seafarers. Hindi aniya sapat na mailigtas lang sila kundi kailangan din nilang matanggap ang kanilang sahod. Ayon pa kay Kakdak, tinutulungan din ng pamahalaan ng mga Indian seafarer dahil tinutulungan din ng mga Pilipino sa ibang bansa. Samantala, agad nabibigyan ng safety net na halagang 50,000 pesos ang 6 na Pilipinong seafarers mula sa DMW Action Fund at karagdagang 50,000 pesos mula sa OWA. Bukod pa rito, ang iba pang uri ng tulong at suporta mula sa gobyerno. Ryan Parabole, sumaarangkada sa pagbabalita. Pinapayagan ng bumiyahe papuntang Israel ang mga babalik na overseas Filipino workers na may balidong or valid contract doon. Ito'y matapos ibaba ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang status sa Israel mula sa Alert Level 3. Gayunman sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na hindi pa rin inirerekomenda ang pagpapadala ng mga bagong hire na OFW sa Israel. Kasunod na rin ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang mga OFW sa gitnang silangan. Kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sentimiento ng publiko ukol sa pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Sinabi nito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang sagot sa tanong kung maaring makaapekto sa pananaw ng Pangulo ang bagong survey. Lumabas kasi sa bagong survey ng Okta Research na karamihan sa mga Pilipino ang pabor na sumapi muli ang Pilipinas sa ICC. Good news sa mga mamimili, epektibo na ang pisong rollback sa presyo ng delatang sardinas ng isang brand. Ang pahayag ng DTI ay kasunod ng pakikipagpulong sa iba't ibang food associations. Sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, ito ang patunay na tumutugon ang manufacturer sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unawain ang pangangailangan ng mga consumer. Kaugnay dito, makikipag-ugnayan na ang DTI sa iba pang brandang sardinas para sa posibleng pagpapatupad din ng rollback. Nagpahayag ng pagkainis at galit sa Prime Water, Leyte Metro ang ilang residente sa Tacloban City dahil sa patuloy na palpak na serbisyo nito. Narito ang report ni Jay Barion. Inaasa na lang muna sa ngayon ng ilang residente sa Tacloban ang pagkakaroon ng tubig sa mga rasyon at buhos ng ulan at dapat sana kasing supplier hindi maasahan na magbigay ng tubig. Anila, malaking abala sa kanilang pang-araw-araw ang sitwasyon. Ang kawalan kasi umano ng supply ng tubig ay halos magtatatlong buwan na pero patuloy silang pinagbabayad. Andyan man yung request ko for delivery. Kahapon nagpunta ako sa office. Ang sabi dun sa office, for confirmation ng manager. Wala pang kasiguruhan kung dideliveran. Hindi rin regular na nasusuplayan ng tubig ang ilang barangay ng syudad kaya napipilitan na lang na magpaigib at magbayad ang karamihan kaya nadodoble ang kanilang mga gastusin. Ang ilan naguunahan pa sa pila sa Ridge View Park sa may barangay Kabalawan para makaigib lang sa isang gripo na galing sa ilog ang supply ng tubig. Yung inano ko sa Prime Water, gusto ko, deliveran kami ng tubig kasi walang tubig dito. Mahirap talagang tubig dito, walang talagang awas. Nahirapan talaga, marami kami dito nahirapan. Pati pagsabaw, pagligo, sa mga mineral. Ang mahal-mahal ng mineral. Kung walang trabaho yung mga misis, walang trabaho yung mga standby, paano yan?
Dahil naman sa hindi magandang serbisyo, ipinaabot na ng maito ang reklamo sa Prime Water Leyte Metro, pero wala pa rin itong mga tugon. Sa panayam naman ng PRTV FMR News Team sa tagapagsalita ng LMWD at Prime Water Venture, sinabi nito na gumagawa na ng hakbang ang kanilang tanggapan para masolusyonan na itong problema sa supply ng tubig. Sa ngayon, tumutulong na ang LMWD para temporaryong mabigyan ng tubig ang mga residente at nakapag-deliver na sila sa mga apektadong barangay ng nasabing lugar. Sa susunod na linggo, inaasahang maayos na ng Prime Water Leyte Metro ang nasabing sira. Ang capacity kasi ng ating treatment yung mga parts doon is mayroon lang yung design capacity at may kakayahan lang yun. So yun nasira dahil nga sa sobrang taas ng turbidity. So yun ang naging rason kung bakit hindi tayo produce ng tubig para sa relocation villages doon sa Tacloban North. Naglabas na ang Local Water and Utilities Administration ng kanilang resulta sa investigasyon sa Prime Water. Pero sa Malacanang na muna ito ibibigay. Ayon sa Malacanang, sa ngayon ay pinag-aaralan nilang maigi ang nasabing resulta ng investigasyon at maglalabas ng pahayag pagkatapos nito. Jay Barion, umaarangkada sa pagbabalita. Tag-ulan na kaya nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild diseases ay mga waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue na dumarami ang kaso pag tag-ulan. Sa Bagong Pilipinas Ngayon briefing, binanggit ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na importante ang agad na pagpapakonsulta sa doktor kapag nakakaramdam ng sintomas. Dagdag pa ni Domingo dahil inaasahan na ang pagbaha at sa ilang lugar dapat bantayan ang sakit na leptospirosis na kadalasan ay 2 linggo pa ang itinatagal bago lumabas ang sintomas. Kasama dito ang lagnat, paninilaw, pananakit ng kalamnan at maitim o makulay na pag-ihi o dumi. Kaya paalala ng DOH na umiwas sa paglalakad sa baha. Arestado ang isang miyembro ng Dawla Islamiyah Hasan Group sa Cotabato City. Kinilala ang suspect na si Lutre Aman na dinampot ng NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa bisa ng warrant of arrest mula sa Kidapawan City RTC, sangkot ang kanyang grupo sa serye ng pambobomba. Kabilang ang pagpapasabog sa isang bus noong January 2021 kung saan isa ang namatay at marami ang nasugatan. Si Aman din ang tinuturong responsable sa panununog sa isang pang-bus sa Miang Cotabato noong June 2021. Naharap sa patong-patong na kaso ang suspect, kabilang ang murder, frustrated murder at arson. Binate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa kanyang ika-76 na kaarawan ngayong araw, July 2. Sa kanyang social media post, nagpasalamat ang Pangulo at nagbigay ng pagmamahal sa kanyang ina. Tinawag niya ang kanyang ina na gabay at inspirasyon. Nagpaabot din ng pagbate si First Lady Liza Araneta Marcos sa dating unang ginang at pinasalamatan ito sa pag-ibig at tahimik na tapang na patuloy na ibinibigay niya sa kanilang pamilya. Sinabi ni unang ginang na ipaabot ang kanyang hangaring magpatuloy ang kaligayahan at mabuting kalusugan para sa dating unang ginang. Si Imelda Marcos ay isinilang noong July 2, 1929 sa Leyte at nagsilbing unang ginang ng Pilipinas or First Lady mula 1965 hanggang 1986 sa panunungkulan ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naging kilala siya sa larangan ng sining, kultura at diplomasya noong panahon ng Marcos Sr. Administration. Sportsman tayo sa tennis. Bigo si Pinay tennis sensation Alex Ayala na makausad sa Wimbledon nang matalo siya ni defending champion at world number 17 Barbora Krejcikova sa unang round. Hindi nakaabante si Ayala nang mabigo sa score na 6-3, 2-6 at 1-6. Kahit na nagpakitang gila si Ayala at nasungkit ang unang set, hindi niya kinaya ang matinding pagbabalik ng Czech player sa ikalawa at ikatlong set.
Ito ang kauna-unahang paglalaro ni Iyala sa main draw ng Wimbledon at malaking karangalan na makaharap niya ang isang defending champion. Susunod na maglalaro si Iyala sa women's doubles kasama si Eva Leis at makakaharap nila sina Olga Danilovic at Anastasia Patapova ngayong Miyerkules. Nagbakasyon lang, muntik pang maging kwento ang isang turista sa Vietnam. Binibidyohan pa ng lalaking iyan ang iconic na pagdaan ng tren sa Hanoi Cafe. Yun nga lang, nahagip nito ang kanyang tuhod. Dito na natumba ang turista. Buti na lang, agad siyang nahila ng kanyang katabi bago pa man makaladkad ng tren. Sa huli, nakaligtas ang turista. 2022 nang isara ang naturang tourist spot dahil sa dami ng nadidisgrasya pero ibinalik ito matapos isaayos ng gobyerno. Pinaiyak ng basher si Matet De Leon habang nagla-live selling. Yan ang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Patay nanay ko, patay! Wala nanay ko, gaganyanin niyo ako. Nagtitinda si Matet ng mga delata, pancakes at iba pa nang maging emosyonal. May nabasa raw kasi siyang negatibong komento. Dinamay pa ang kanyang namayapang ina na si superstar Nora Honor. Matapos niyan, nag-post ng video si Matet. Hindi raw siya nahihiyang mag-live selling. Pipiliin na lang daw niya ang babasahing comments para hindi maapektuhan. Sa huli, thankful pa rin si Matet sa kanyang mga suki online. Hindi ako naiyak sa live dahil nahihiya ako mag-live. Okay? Kasi ako, proud na proud ako maging live seller. Kaya ako na bad trip kahapon because of that one person na walang puso at napakawalang hiya. Okay? Pero yung pagla-live sell, I love it. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. Alam mo, dapat talaga hindi ako na pinabasa yung sa comment section. Ako minsan yung mga bashers na hindi ko babasahin talaga yun eh. Dahil alam mo, pag pumasok sa utak mo, wala na ano. Oo, tsaka alam mo, yung ginagawa nga ni Matet na yan, marangal at na trabaho, di ba? Oo, Proud nagbebenta siya ng sa maayos ginagawa niya. So, hindi siya umiyak dahil sa live selling, kundi sa isang walang pusong basher po. Kung sino ka man ako. Yes, di ba? Pagdasal na lang natin siya. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.